Balik po tayo sa mga balita. Sinabon ng isang mambabatas ang mga tauhan ng Department of Migrant Workers o DMW dahil sa sangkaterbang reklamo ng mga OFW sa gitnang silangan o Middle East. Kabilang na rito ang tumataas sa kaso ng mga runaway, mga OFW na tumatakas dahil po yan sa matinding pagod, puyat at gutom. Si Mean Corbera sa balita. Na huwag naman ipakain tira-tira. Sinita ni Senador Raffy Tulfo ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers matapos makatanggap ng sangkatutak na reklamo sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Nagtungo si Tulfo sa Riyadh at Dubai para tignan ang sitwasyon ng mga kababayang Pinoy doon, lalo na ang mga domestic worker. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, sinabi ni Tulfo sa kanyang personal na pag-iimbestiga at pakikipag-usap sa mga OFWs, tumataas ang kaso ng runaway o mga OFWs na tumatakas sa kanilang employers sa panahon ng Ramadan. Yan ay dahil sa matinding pagod, puyat at gutom na inaabot sa kanilang mga employer. And then, pwede ba pakiusapan din natin po yung ating mga amo na huwag naman ipakain tira-tira. Fasting na nga. Totoo po ito. Ang dami ko nakausap. Ginutom ng ating OFW. Pagkatapos, yung kinain ng mga amo sa fasting nila, yun yung ibibigay mismo sa ating mga OFW. Yun. And yung totoo po yun. Kasi ang sinasabi ng amo, ba't pa kami bibili ng pagkain para sa inyo? Tanong ni Tulfo, ano ang ginagawang hakbang hinggil dito ng DMW? Sabi ng senador na api na ang mga kababayan sa abroad kaya lumalayas, pero marami sa kanila ipinakukulong pa at inaakusahan ng pagnanakaw ng kanilang amo. 90% anya ng mga OFWs na lumayas sa kanilang amo, ganito ang kaso. Marami during Ramadan ay lumalayas yung ating mga OFWs because hindi nila matiis yung sinabi ko na gutom ka na, pagod ka na, overwhelmed ka na sa work, gutom ka pa, pagagalitan ka pa talaga. Ang resulta, yung ating OFWs ay lalayas, tatakas. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs, gagantihan. Tumakas yan dahil nagnakaw, makukulong pa yung OFWs natin. Aping-api na nga, kinulong pa. So mataas ang insidente ng pagkakakulong ng ating mga OFWs doon because of theft na napagbintangan lang. Sagot ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, may ongoing talk sila sa mga bansang ito para protektahan ang mga kababayang Pinoy. Nagpadala na rin anya sila ng mga abogado para tulungan ang kababayang nakulong matapos tumakas sa mga amo. Pinuna rin ng senador ang napakahabang pila sa migrant office workers sa naturang bansa na ani nagpapahirap sa mga kababayang Pinoy sa Middle East. Sa Dubai, halimbawa, more than 3 months bago makakuha ng appointment ang isang OFW natin para lamang sa tinatawag na contract verification. Pagdating niya doon sa MW office, he or she has to wait no less than 3 hours. FYI lang. And then after na ma-process na siya at turn na niya para doon sa verification, it only takes less than 10 minutes. Now, after magantay siya ng 10 minutes, after 10 minutes, papupuntay na naman siya sa isang center doon, sa isang place. And she has to wait for another 3 hours na naman para lamang sa resibo. Hindi ba kabobohan yon? Sagot ng DMW, kulang sila sa staff pero hindi makapagdagdag dahil sa quota na ipinatutupad ng mga host country. Pero sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, baka mapabilis ang proseso dahil sa kanilang ginagawang digitalization. Mean Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkamatay ng isang tripulanting Pinoy at ang pagkawala ng 4 na iba pa sa barko kung saan po sila nagtatrabaho nitong nakaraang Pebrero. Wala pa namang nakikitang foul play sa naturang insidente. Nagbabalik si Mean Corbera para sa balitang yan.
Isang marino ang namatay at 4 pa ang nawawala habang sakay sa kanilang pinagtatrabahuang cruise ship sa iba't ibang bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay ni Jeric Bueno na natagpo ang lumulutang sa dagat 5 araw matapos itong iulat na nawawala nito lamang February 22 ngayong taon. Sabi ng DMW, humingi na sila ng autopsy report hinggil sa pagkamatay ni Bueno. Bukod pa dyan, 4 na seafarers ang nawawala na nakilalang sina Jimbo Kadungog, Ralph Anthony Bobiles, Vincent Santiago at Abraham Leonen. Pare-pareho ang kanilang kaso na biglang nawala sa mga barko pero walang makitang foul play. Sabi ng ama ni Bobiles, December 6 noong nakaraang taon nang makatanggap sila ng tawag sa agency na kumuha kay Ralph at sinabing nawawala ito. Alas 10 ng umaga huli ito nakita pero hindi alam ng kanyang mga kasamahan kung bakit at paano siya nawala. Tapos na sana ang kontrata nito noong Disyembre pero bigla siyang nawala. Last December 4, ang ganda po ng usapan namin, ma'am. Ang ganda po. Walang indication na may problema siya. Kasi syempre yung balita niya na bababa na sa barko because finished contract na. So, Papa sabi niya sa akin, December at Christmas, sigurado buo tayo. So, yun ang ano. Humingi na siya ng tulong kay Senador Raffy Tulfo para makakuha ng kopya ng CCTV ng barko at audio recording ng araw na iniulat na nawala ito. Sabi ni Tulfo, dadalo siya sa susunod na Maritime Labor Convention sa Geneva para imungkahi na obligahin ang lahat ng shipping lines at may-ari ng mga barko na maglagay ng CCTV. Ayon sa senador, marami ng kaso ng seafarers ang iniulat na nawala pero hanggang ngayon hindi pa malinaw kung sila ba ay pinatay at itinapon sa dagat o kaya'y tumalon dahil sa iba't ibang kinakaharap na problema. Rising mental disorder cases among Filipino seafarers between 2018 and 2022. 189 Filipino seafarers were diagnosed with mental disorders. The number of cases increased each year. So, sa mga barko ba, meron tayong mga clinic doon, may mga psychologists, psychiatrists na pwedeng lapitan ng mga seafarer na pwede silang tumulong doon habang sila nasa laot. Pwede bang makikita yung mga sign nila on a regular basis? Dapat kinakausap sila. Ginagawa po ba yan? This hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.